Okay? Kaya sabi nga dito na pwede tayong mabuhay, okay? You cannot live and love in the truth unless you are loyal to the truth. Okay? So, napakahalaga po ng katotohanan. Hindi natin maipapamuhay, hindi po tayo makakaibig kung hindi po tayo tapat sa katotohanan. Okay? Kaya napakahalaga po na pag-aralan natin yung mga limitasyon ng ating pagmamahal o yung ating pag-uukulan ng pagmamahal. Kasi nga, pakikita natin dito sa verse 7 and 8, ito yung dahilan kung bakit may limit. Kasi sabi dito sa verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Kayo ba ay naloko na o nadaya na? Nabudol-budol. Gusto nyo bang pabalikin pa ba yung sa bahay ninyo? Hindi na, di ba? Tama? Okay. Pero dito ang description, hindi lang po sa material o physical o kaya sabihin natin ay monetary, yung pandaraya. Bagamat napakarami niya, scam ngayon, okay? Pero dito, yung tinatawag na spiritual, okay? O religiously. Kasi sabi dito, ayaw nilang kilalanin si Yesu Cristo yung naging tao. Ang ganung mga tao ay mandaraya, at hindi lang basta sila deceiver, kundi antichrist. Mamaya makikita natin bakit tinatawag na mandaraya sila o anticristo. At sabi nga dyan sa verse 8, mag-ingat nga kayo. So binibigyan niya tayo ng warning, di ba? Na huwag maniwala upang huwag mawalan sa isa ang aming pinagpaguran, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. So maliwanag po dito na sinasabi ni Juan, okay, na kinakailangan seriously binabalaan tayo. Hindi natin pwedeng mahalin ang mga manluloko. Tama? So, hindi po pwede talagang mahalin mo ang lahat ng tao. So, yung mga manluloko sa iyo, hindi mo dapat mahalin yan. Tama? O yung dinadaya ka. At pangalawa, hindi mo rin pwedeng mahalin yung mga kumakalaban kay Kristo. Di ba? Tama? Halimbawa, sabi ko sa inyo, yung aso, di ba? Loyal siya sa kanyang amo. Tama? Sinusuntok na yung kanyang amo. Di ba? Anong gagawin ng aso? Tatahulan niya, di ba? Minsan, makikita pa natin. Kinakagat pa niya yung kumakalat. Kasi loyal siya. Okay? So, ganoon din po tayo. Hindi tayo po pwedeng mahalin natin yung mga kumakalaban sa ating amo o ating Panginoon. Okay? So, yan po yung maliwanag. Paano tayo nadadaya? Yung ayon sa ating pag-aaral na sinasabi po doon sa 2 Corinthians chapter 11, okay? Na si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. At hindi lang siya, kundi yung kanyang mga ministeryo o minister, okay? Mga alagad niya, nagsisilbi silang angel of light. Kaya nadadaya po tayo. Tama? Nakuha niyo yun, no? So, kung magpapakita sa iyo si Satanas na may sungay, may pangil, may buntot, tatakbo ka. Tama? Pero kapag maganda, di ba? Na-attract eh. Liwanag? So, doon po nadadaya tayo. At minsan, kaya tayo nadadaya dahil gusto din natin. O, di ba yung iba, nabubudol-budol, may pera naman, may pera sa bangko, may pera sa bahay, pero may pinakita na bayong na sabi, may pera, dadami pera mo, ganito, o nadaya siya. Bakit? Greedy din siya. Ako niyan? Kaya ito yung makikita natin na may doon tayo naluloko kapag nagbait-baitan sa atin. Kaya huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga nagbabait-baitan. Okay? Doon nga nadadaya. Kaya kita rin sa mga dalaga dyan, na nililigaw nga kayo, kaya nagbabait-baitan sila lalaki kapag naloko na kayo. Okay? So, yan po ang dapat nating pakaingatan. Hindi lang po yan, kundi lalo na sa larangan ng relihiyon. Okay? Ano sabi po sa Biblia, sa ating pag-aaral, yung deceiver, ang deceiver po ay galing po sa word na planos, sa Grego po yan. Okay? Ang ibig po sabihin ng planos ay word na planet.
Diyan po nakuha yung word na planet. Ang ibig sabihin ng planet ay wanderer o naglalakbay. Okay? Marami po na nagpe-pretend na sila'y Kristo pero mapanganib. Pumupunta po sila sa iba't ibang lugar kung saan nandoon yung ebanghelyo at ipinangangaral ng katotohanan, pupunta rin po sila doon. Kaya marami po, sinasabi dito sa ating verse, maraming deceiver ang naglipana sa sanlibutan. Yung word na ito ay ibig sabihin ay daigdig ng mga human. Kung saan may nabubuhay na tao, kahit saan liblib sila, pupunta po sila dyan. So they go everywhere sa buong mundo para i-corrupt nila ang gospel, sirain nila ang gospel, at i-pollute, dungisan ang church. Yan po ang trabaho ng mga deceiver. Kaya kung saan meron pinangangaral ang ebanghelyo, naroon din po sila. Kaya mapapansin niyo po, yung mga Mormons, nakakita na ba kayo ng mga Mormons? Alam niyo, karamihan sa mga membro ng FBI ay galing sa Mormons kasi iba't ibang lugar ang puntaan lang. Makakapagsalita sila ng mga iba't ibang lengguwahe. Okay? Even the mga Roman Catholic, buong mundo yan, pumupunta sila. Kalilib-liban, pumupunta sila. Maging yung mga kulto at iba't ibang klaseng Kristyanismo down to the current ng mga signs and wonder, di ba? Pag mga miracle, nasasabing mga miracle crusade, napakarami yan, naglilipanan na yan. Masabi nga sa inyo, i-google nyo kung ilang religion na meron ngayon sa mundo. Nung araw, 7,000. Ngayon, updated, mga 10,000 na. Talagang naglipanan. They were everywhere. Kasi, alam niyo bakit? Kung saan naroon ang katotohanan, si Satanas ay magpapadala ng mga mensahero niya para mangaral ng ibang ebanghelyo. Ngayon, ganon din po makikita niyo ang ginagawa ng si Satanas. Okay? Pag may value, ang pera mo, mataas ang value ng dollar, di ba? Pinipes, di ba? Ginagaya nila. Yung atomic bomb, nakita nila, very destructive, effective yun, malakas. At so, anong ginawa nila? Gumawa rin sila ng bomb. So, ganun din po, ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Ang gagawin ni Satanas, baka effective pala ito, di maggawa tayo ng fake para kumbaga sa gamot, hindi genuine yung inumin mo. Imbis na gumaling ka, ano mangyayari sa'yo? Malalakson ka. Okay? Maliwanag po yan na sinasabi sa Bible. Sabi yan, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mandaraya. Yan ang wonder. Okay? Bahagi rin yan ng plano ng Diyos kung sa kanyang muling pagbabalik. Maraming maglilipa ng mga antikristo. Why? Inahayaan niya para malaman kung sino yung totoo at hindi. Kasi ang mga elect, hindi sila madadaya. Okay? Gusto lang dayain at minsan nadadaya pero not forever. Okay? Magigising din sila. Okay? Anong katangian ng mga mandaraya? Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay naging tao. Ibig sabihin, nagkataong tao siya. Hindi siya yung unang kalagayan niya, kundi nagkataong tao siya. Sabi, ang ganong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Okay? Maliwanag po yan. At hindi lang po yan, sabi sa verse chapter 4, 1-2, ng unang Juan, sabi ang mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Kasi sasabihin na sa amin, kami ang kinakasihan ng Holy Spirit. Anong dapat nating maging ugali? Sa halip, subukin muna ninyo upang malaman ninyo kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. So, huwag kayong dapat naniniwala kaagad. Sabi ng iba, paniwalain. Lagi kayong naniniwala kaagad. Dapat i-test nyo. Sapagkat maraming mga fake na propeta sa mundong ito. Kahit saan. Okay? Paano? Anong pang-test natin? Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Yung totoong Holy Spirit,
ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. Yan po ang napakaliwanag na basihan kung talagang nasa inyo ang Espiritu ng Diyos o yung nangangaral sa inyo ay nangangaral talaga na taglay niya ang Holy Spirit. Ipinapahayag niya na si Jesus ay naging tao. Hindi siya likas sa tao, kundi siya ay naging tao. Maliwanag? So there are many ways, no, ng mga pamaraan para i-deny natin yung ebanghelyo o tanggihan natin ang mabuting balita. Una, madi-deny natin o matanggihan natin ang kaligtasan by faith. Kasi yung iba nga ay tinuturo. Dalawa lang naman yan eh. It is faith on God and faith plus work. Dalawa lang yan klase ng reliyon sa mundo na ito. Pangalawa, you can deny God is a Trinity. Okay? Kaya yung mga church na hindi nagtuturo na ang Diyos ay tatlong persona, okay, iisang Diyos na may tatlong persona, yung tinatawag na Trinity. And also, denying Jesus was God. Siya Diyos, pero nagkatawang tao. Okay? So, and then, pang-apat, yung denying nga na salvation by faith alone, at ginagawa nila, dinadagdagan nila ito, making up salvation by works. Nalulungkot ako, yan ang aking karanasan sa nung ako'y nasa UNIDA. At nasa tamang, palibasa wala silang kopya ng original doctrine, lumaki lang sila, na kung ano yung nakagisnan nila. At matatapang pa yung mga leader doon na akala nila ang kaligtasan ay based on faith plus work. Nung binanggit po yung Ephesians chapter 2, it is by the grace of God. Nung ako po'y nasa kabataan, nirevise po namin yung Constitution kasi may bylaws po kami. So, nasa doctrine kami, yung isinahit ko yung pinaniniwalaan ng kabataan. At alam niyo ba, sabi sa akin, ng advisor, actually yung advisor ay hindi direktang kumausap sa akin, kundi inutusan niya yung obispo. Imagine yung obispo sumusunod sa advisor na authority. At ang sabi, palitan yan. Doktrinang Baptist daw yung. Imagine niyo. Yan ang nakakalungkot. Nakapasok sa loob ng church at sumusunod yung mga ministro. Ganyan. Pero, nung nakakuha po kami ng kopya, at yun po ang aking contribution sa UNIDA, kasi ako po yung may kopya, lumang-luma na po yun, at pinamigay ko po sa direktoryo at nag-print po sila. Kaya yung pong nagtuturo na faith plus work, hindi na makakibo ngayon. Di ba? Kasi may basihan ka. Doon nakasalig ang inyong salvation. Sad to say, alam niyo po ba na may pastor doon, nag-retire na siya, hindi niya pa nabasa yung doctrine. Pero pabasa nga yan, kasi nagtatalo noon. Nakakahiwalay, nagdi-divide ang church. Ganyan. Kaya purihin ng Panginoon na napakahalaga talaga ng yung katotohanan, yung doctrine. Diba? So, kung meron kayong kausap, okay, may naghihikayat sa inyo, at hindi siya naniniwala na ang Diyos ay Trinidad, therefore, you have another God. Iba yung Diyos mo sa Diyos ko. Okay? Kung hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay God, therefore, you have another Christ. Kasi yung iba, hindi, parehas lang. Parehas lang naman tayo naniniwala may Diyos, naniniwala kay Jesus Christ, pero tao lang siya, hindi tayo pareho. Okay? And also, kung hindi sila naniniwala na ang salvation by grace alone, then, iba yung gospel mo o mabuting balita mo. We have nothing in common. And sad to say, lumaki nga ako doon sa dating church na yun, sinasabi, pare-parehas lang naman. Kaya okay lang sa kanila na mag-asawa ng iba ang reliyon. Yung nanay, tatay, parehas na sila. Kasi tingin nila, parehas lang. No. Iba. Kapag hindi sila naniniwala na ang Diyos ay Trinidad, Jesus is God, and grace alone, iba. Hindi tayo pareho. Hindi ganyan? Napakahalaga po mga kapatid
There are many, no? Makikita natin sa ating pag-aaral na ito na merong maling paniniwala o na kinukumpronta ni Juan. Okay? At ang maling paniniwala na yun ay sinasabi, they denying Jesus Christ coming in the flesh. Ayaw nila paniwalaan. Kaya napakahalaga kay John is very concerned about the Christology. Yung tamang paniniwala mo o doktrina, katuruan kay Jesus Christ. At napakahalaga po ito para sa kanya. At dito nga makikita natin yung litmus test, yung asido ba to o alkaline. Tama? Para malaman mo kung talagang nasa kanya ang spirit ng Diyos at hindi spirito ng Diyos, sabihin mo sa kanya ano ang paniniwala mo kay Jesus Christ. Alam natin yan, ang laking-laking simbahan dito sa Pilipinas, ang iglesia ni Manalo. Sasabihin pa lang kay Kristo, pero ayaw na paniwalaan na sino? Diyos, si Jesus Christ. Tao lang siya. Maliwanag dito. Naging tao lang siya. Okay? Tingnan nyo, ang Christology na sinasabi ni Juan. Sa unang 1, chapter 1, verse 3, sabi niya, si Jesus Christ as ano? A Son of God. Anak ng Diyos, ito siya. Sabi niya, ipinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama at sa kanyang anak na sino? Si Yesu Cristo. Maliwanag. Diba? Pangalawa, sabi niya, si Jesus Christ, siya yung advocate with the Father, tagapagtanggol o defense attorney natin. At sabi niya, si Jesus Christ ay the righteous one. Yan po ang ginagawa ni Jesus Christ ngayon. Nasa kanan siya ng Ama, ipinagtatanggol niya tayo sa Ama. At hindi lang yan, ipinagpe-pray pa niya tayo. Minsan nakakalimot tayo mag-pray, di ba? Alimot ako, ipag-pray si Erica. Buti na lang, meron tayong Diyos na nagpe-pray kay Erica. Si Pastor makakalimot. Nalimutan na ipag-pray. Kasi niya sa John chapter 17, ipinagpe-pray niya yung mga apostol, hindi lang yon yung mga naniwala sa mga apostol. Okay? Sabi ang mga anak ay sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo. Ibig sabihin, hindi na-encourage ang mga Kristiyano magpatuloy sa pagkakasala. Pero kapag nagkasala ka, ipinagtatanggol ka ng Diyos ni Jesus Christ. Tayo sa Ama, sapagkat si Kristo ay matuwid. Siya yung perfect, siya lang nakaganap ng utos at hinihiling ng Diyos. Kaya kung sasabihin ng Diablo, yan, nagkasala, magbabayad yan, parusahan mo yan. Ano sabi ni Jesus Christ? Bayad na. Fully paid. Kaya hindi nakasalalay yung ating kaligtasan sa ating mga gawa o na-accomplish. Kundi ito yung nakasalalay sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya tamang Christology, tamang doktrina natin kay Jesus, napakalaga niyan. Napakaraming mga simbahan ngayon at maraming pumupuntang nadadaya, mga kapatid. Eh, hindi po paramihan yan. Sabi nga sa Biblia, malawak ang daan patungo saan? Kapamahakan. Madali kasi doon eh. Hindi ka pwede magbasa, mag-aral ng Biblia. Okay na lang, simbak lang naman. Patulog ka ba o hindi, magbigay ka lang, gusto nila eh. Pera lang naman, gusto nila ng mga bulan tagapagturo. Di ba naalala niya last Sunday, pinag-aralan natin. Hindi sila after sa iyong kaluluwa. After lang sila saan? Bayaran, parang si Balaam. Eh, ano pa ang inulit? The name of the Son of God is Jesus Christ. Sabi, ito ang kanyang utos, sumampalataya kayo sa kanya, anak na sino? Si Jesus Christ. Ang magmamahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Kita niya, napakahalaga ng pag-aaral natin sa tamang doktrina tungkol kay Jesus Christ. Kaya yung mga ayaw mag-aral ng doktrina ay yung mga antikristo.
Nalulungkot ako doon sa Batangas eh. Kailangan pa ba mag-aral ng doktrina? Napakalaga. Kasi maraming mandaraya. Okay? Mamaya pag-aaralan natin yan. Okay? At sabi pa doon sa 2 John chapter 3, sabi sa pamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipinagkaloob na was atin ng Diyos, Ama, at ni Yesu Kristo na anak niya, si anak ng Diyos, ang ano? Ang pagpapala o grace, mercy, and peace. Kita niya? Siya lang nakakapagbigay ng grace o mercy and peace. Alam natin yung grace, di ba? Hindi man tayo karapat-dapat, nahabag siya sa atin. Yung habag ay yung dapat kang parusahan, ito dapat sa iyo. Imbis na iligtas ka, parusahan ka. Hinold niya yun. At ano yung kapayapaan? Hindi tayo takot humarap sa Diyos. Kaya yung iba takot mamatay. Si Eva, si Adan, nung nagkasala, takot eh. Tama? Ano nila yun? Pero dahil kay Jesus Christ, may kapayapaan tayo. We have peace with God. Intindihin nyo? Yan, napakaganda. Kaya malalaman natin, mga kapatid, kung ang Espiritu talaga ng Diyos ay nasa inyo. Paano? Kapag ipinahayag mo, okay, na si Jesus Christ, through Christ, ay ipinahayag doon sa Scripture. Ano sinasabi sa Bible? He is God in flesh. Siya ay Diyos na sa katawang tao. Siya yung tinatawag na God-man, fully divine, fully human. Hindi po 50% God, hindi 50% man. Mali po yun. Noong araw, yun ang pagkaalam ko eh. Hindi po 100% God, 100% man. Okay? Maliwanag po yan. Kaya po, yung sinasabi sa Biblia na siya yung Jehovah, okay? Yung Yahweh, okay? Sa Old Testament, siya yung person of the Son become incarnate. Yung Diyos na kinikilala, kaya yung Jehovah Witness eh, parang Old Testament lang sila eh. Ay kilalanin si Jesus Christ yung nag-incarnate. Nilikha lang daw si Jesus Christ. Hindi nila kinikilala na yung Diyos na nagkataon tao. In the human flesh na yung promised Messiah. Hindi nila kinikilala yan. Kaya any denial of this, that is antichrist deception. Kaya kapag ayaw nilang kilalanin na si Jesus Christ ay Diyos na nagkataong tao, ito po ay pandaraya ng mga antikristo. Any denial of that is demonic, galing sa diablo. Okay? Maliwanag po ba yun? Kaya ko po itinuturo to sa inyo, kagaya ni Juan, kasi nga hindi nyo nade-discern. Ang umiiral lang sa atin yung pagiging hospitable, pagiging love, di ba? Meron diyang ating kapatid, pinapapasok pa niya, pinamimerienda niya, babalik-balik talaga sa inyo yun. Sarap pagkain niyo eh, di ba? At hindi kayo tatantanan yan, okay? Pero anybody who says that Jesus is not God, kapag sinabi nila na hindi Diyos si Jesus Christ, o anybody says Jesus is not God in the flesh o nagkatawang tao siya, anybody who tampers at pakialaman, dungisan ang biblical Christology, ito ay maling paniniwala. At meron po nga lumabas sa history yung tinatawag na Cerinthian heresy o tinatawag din na Docetism. Okay? Ang ibig po sabihin yan ay from the Greek verb na dokeo. Ang ibig po sabihin ng dokeo means to seems to appear. Okay? Yung tila, okay, na mukha lamang o wangis lamang na lumitaw siya. Okay? O illusion lang. Hindi talaga siya naging tao. Para lang. Okay? Kaya meron pong lumabas na filosofya, no? Kaisipan, yung daw logos spirit o divine spirit, yung pong logos kasi si Jesus Christ ayaw nilang banggitin eh. Okay? O divine spirit did not really become a man. Okay?
He just seems to appear as a man. Parang multo lang siya, wala siyang flesh. Yun po ang kaisipan niya. Kumbaga ay multong Kristo lang siya. Okay? O ilusyon lang siya. Okay? Guni-guni lang. Malikmata. Hindi po totoo. Okay? Yan po yung lumabas na katuruan. Ito po ay nanggaling sa isang ancient philosophical na tinatawag na dualism. Ano po ibig sabihin ng this is born out of the Asian philosophical dualism. Okay? Ano po ang viewpoint o pananaw ng dualism? Ang viewpoint po ng dualism ay the matter is evil and spirit is good. Ibig sabihin, yung, yung the good spirit or the good logos spirit, okay, yung divine spirit, okay, yung spirito ni Jesus Christ, hindi daw pwedeng maging human flesh. Bakit? Kasi kapag naging flesh ka na, evil ka na. Kasi nga, all matters, ang sabi nga matters, di ba? Lahat ng may occupy space, di ba? Kaya nag-occupy space. Evil daw yan. Kaya hindi po pwede na yung logos, yung espiritu ni Jesus Christ, magkaroon ng flesh kasi magiging evil siya. Ako yan? Yun ang katuruan nila. So, ang spirit daw is good. So, he simply appeared to be. So, hindi talaga siya naging tao. Wangis lang o kaya guni-guni lang o parang multo lang. Naintindihan niya? Yun ang paniniwala nila. At alam niyo ba, na itong dualism na ito ay isang convenient form of antinomianism. Okay? Itong maginhawa na paniniwala ng mga antinomianism. Bakit? Kasi, ganito. Ang antinomianism ay nilang sumunod sa utosan ng Panginoon. At sasabihin nila na kasi dito, napakaganda ito para sa mga naniniwala na antinomianism. Sasabihin nila na ang sarili ay walang responsable kapag sila nakasala. Hindi sila mananagot. Bakit? Kasi sabi nila, well, my spirit is good, mabait ang aming espiritu, pero ang katawan ko bad. Di ba? May palusid sila. Di ba? Okay? Ano gagawin ko? Ba't ito eh? Kaya, bad boy ito eh. Ba't kasi flesh ko? Di ba? So, anong gagawin ko? Hindi ako responsible. Okay? Pero ang espiritu ko good. Pero ang katawan ko bad. So, dito makikita natin, itong naniniwala sa dualism and antinomianism, sasabihin, hindi ako mananagot sa ginawa ng aking flesh. Good naman ang aking spirit, pero bad lang yung aking flesh. Okay? So, tanda natin ang mga pilosopo, kaya natiyawag ng mga pilosopo yun eh. Ito yung mga malimit nilang dahilan pag gagawa sila ng kasalanan, may palusot. Kaya sabi, pilosopo ka naman eh. Okay. Pero dito makita natin sa ating pag-aaral na ito, mapanganib itong maling katuruan ito. Kapag sinabi mo na si Jesus Christ ay hindi nagkatuwang tao, at sinabi mo lang na siya nag-appear na bilang tao, okay? Ang ibig lang sabihin mo, nagsisinungaling ang Biblia. Kasi, kung hindi talaga siya ipinanganak as a virgin birth, di ba? Sabi, ipapanganak siya ng isang birhen, di ba? Tama? At hindi rin siya ipinanganak sa Bethlehem. At hindi rin siya ipinanganak as in a simple, a sinless life. Hindi rin siya sasabi na fully God and fully man. Okay? Kaya sasabihin mo na he could not die as a substitute for man because he wasn't man. Hindi siya pwedeng pumalit sa tao. Okay? Kasi hindi naman siya tao. Okay? So it is to say that the Son of God was not nailed to a cross. Sinasabi mo na hindi siya talagang naipako sa krus kung multo lang siya. Kaya, kung sasabihin mo na siya multo nga o illusion lang, so is to say that he could not raise from the dead. Hindi siya mabubuhay na mabuli. So, ibig lang sabihin yun, ang lahat ng bagay na sinasabi ng Biblia ay baliwala. Nagsinungaling lang ang Biblia sa atin. Kaya nyo, napakalaking kasalanan o kamalian yung sabihin mo na hindi siya totoong naging tao. Illusion lang siya. Tawag niyo? Marami siyang
maling doktrina o katuruan. Okay? Tandaan natin, kailangan siya'y Diyos para mapagtagumpayan niya ang kamatayan at ang kasalanan. Ang Diyos lamang ang nakakabuhay sa mga patay. Tama? At siya lamang ang pwedeng tumalo sa kasalanan para tayo magtagumpay sa kasalanan. At siya rin, si Jesus Christ, ay kailangan tao. Bakit? Para pumalit sa ating mga makasalanan. Ano kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, kailangan bayaran. Ang utang natin, hindi pwedeng, baliwalain. No, kailangan bayaran. Kaya, kinakailangan may mag-substitute. Ano nyo, yan ang turo na ng Panginoon noong araw pa. Okay? Nung mag-aalay si Abraham sa Diyos, di ba? Iaalay niya sana sino? Si Isaac, di ba? Tama? Pero ano nangyari? May nag-substitute. Yung isang tupa. Kaya makita natin si Abel, nag-alay sa Diyos ng tupa. Buhay ang kapalit para sa kasalanan. Kaya kailangan naging tao siya. Iwanan? Kaya yung katuruan na hindi po pwede kasi magiging makasalanan siya. Kasi bad. Ang body of matter is evil, sabi ng Joel. No, kailangan siya. Pero nanatili siyang walang kasalanan, sinabi ng Bible yan. Kaya siya yung korderong walang batik, walang dungis, na siyang nag-aalis ng kasalanan ng ating. Yan. Napakagandang katuruan po ito na binabaliwala nila. Okay? Kaya anumang pangdurungis ng ebanghelyo na ito, gospel truth is unacceptable. Hindi po pwede. Hindi katanggap-tanggap. Okay? So, sa case natin ito, calling Jesus, humanity, an illusion, yung sinasabing illusion lang ito, katang-isip lamang, ay makikita natin ito, binabangga nito ang pinakapuso ng ebanghelyo. Sabihin nito na si Christ is not God-man, therefore, He cannot be a substitute for a sinner. Kita niya? Kung hindi siya talagang God-man, hindi siya pwedeng pumalit sa ating makasalanan. So, sabi sa Biblia, sa verse 7, ang sino man na naniniwala sa ganitong maling katuruan, anong tawag niya? Sabi ni Juan, this is the deceiver and Antichrist. Bakit siya tinawag na deceiver? In relation sa tao. Ang pwede niya naman lokohin tao eh. Tama? Maluloko niya ba ang Diyos? Hindi naman, di ba? Tayo lang naman nagpapaloko kasi nga, bakit? Hindi natin alam ang totoo, di ba? Sabi sa inyo, pag alam nyo ang totoong pera, alam nyo ang maling pera. Eh, hindi, ang tao, pupunta sa mali. Sabi ng isa kong kasama, ang dami ko nang pinuntahang reliyon, hindi ko malaman ng tao. Eh, mali nga yung pinuntahan mo eh. Hindi mo makuha sa ibang reliyon yan. Magbasa ka ng Biblia. At pag nalaman mo ang katotohanan, you shall know the truth, and the truth shall set you free sa mga maling pandaraya ng tao. Pangalawa, tinawag siyang Antikristo in relations to God. Kinakalaban niya ang Diyos mismo. Maliwanag po yan sinasabi sa Bible. Ito yung mga term, mga anak. Ito ang huling panahon. We are in the last days. Tulad ng narinig nyo na, darating ang Antikristo. Ngunit ngayon marami na lang lumitaw ng mga Antikristo, kaya alam nating malapit na ang wakas. Kaya sabi ko sa inyo, bahagi yan sa muling pagparito ng padami ng padami. Pero tayong mga mananampalataya, mga pinili ng Diyos, sabi niya, if possible, even the elect will be deceived. Kasi yung mga elect niyo ayaw mag-aaral ng Biblia, ayaw pumunta sa church, ayaw matin, ayaw makinig kay pastor. Kaya tuloy nadadaya. Yeah? Pag ganitong katuruan, ayaw niyang pakinggan. Kaya yung isang dumadalo sa atin sa church, ayaw niyang sasabihin yung mga mali.
Kaya nadadaya siya. Ganyan. Napakarami na. Tama-tama yung kanyang katangian. Sabi niya, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't ang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi ng ito ay Antikristo. Hindi nila na pinaniniwala ng Ama at ang Anak. Maliwanag po yan mga kapatid, ang Antikristo ay hindi naniniwala sa Ama at Anak. Kaya hindi po pwede sabihin mo, si Allah o si Jehovah o ating Diyos Ama, pare-pareho. No. Kung hindi nila pinaniniwalaan si Jesus Christ, hindi nila parehas tayo ng Ama. Kaya sabihin, pare-pareho lang ating Ama tinatawagan. No. Kapag hindi nyo kinilala si Jesus Christ, hindi tayo pareho ng Ama. Maniwanan? Sinong araw na akala natin pare-parehas tayo. Yung nga tinuturo ng liberation theology na pumasok din sa UNIDA nung panahon ko. Andun ako. Universalism, pare-parehas lang tayo. Okay? Ano pa sabi diyan sa 1 John chapter 2 verse 26? Sabi niya, isinusulat ko ito sa inyo upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Yung mga antikristo na ito, ililigaw niya kayo. Okay? So, yan makikita natin anong purpose nila. Okay, sa ating pag-aaral na ito. Sabi niya, they're going to deceive the faithful. Yan ang gustong-gusto nila. Kasi sila, nadaya na. Okay? So, dadayain niya rin kayo. Okay? So, ano sabi nga ni John sa verse 8? Sabi niya dito, look, watch yourself. Mag-ingat nga kayo. Okay? Maliwanag. Hindi tayo, sabi niya, you cannot love indiscriminately. Hindi pwedeng love mo lahat. Kailangan magtangi ka, piliin mo yung mamali mo, yung nagloloko sa iyo, huwag mo nang loko. Mahalin yung. Maliwanag. Hindi mo pwedeng embrace everybody in the name of Christ. Kaya yung sasabi ko sa inyo nung taga Batangas, gusto niya love lang. Lahat mahalin. Ayaw niyang babatikusin, ayaw niyang sasabihin yung mga ibang pananampalatayang mali. At ang dami mo doon kasi Jehovah Witness, lapis mo doon talaga. Nagbabahay-bahay talaga doon. Ayaw niya. Gusto niya love lang. Mali. Maliwanag kasi sabi, mag-ingat kayo, lolokohin na kayo eh. Ewan ko sa inyo, kung papaloko kayo kung gusto niyo, ewan ko sa inyo. Wala kayo. Diba? Minsan maloko kayo, ewan ko lang, iiyak kayo, di ba? Tama? Mga kapatid, kung baga naloko na kayo ng pera, pwede nyo pang ma-earn nyo. Tama, no? Pero yung kaluluwa ninyo, delikado. Dadaling kayo sa impyerno forever. Kaya ano sabi sa verse 8? Mag-ingat mga kapatid. Nga kayo. Okay? Sabi huwag kayong mawalang upang daw huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. So ibig sabihin, yung mga nangangaral sa atin, yung effort na turuan kayo, pag natangay kayo ng iba, kawawa naman na. Sayang yung aming pagpapagal. Nakita niyo? Yung mga pastor nagtuturo para sa inyo, alagaan kayo. Tapos, nagikayat lang sa inyo, umalis na kayo. Sayang. Di ba? So, hindi po pwede talaga na sabihin natin na tanggapin natin ang lahat. Okay? So, kinakailangan yung ating pag-ibig ay may pagkakain. Okay? Minsan ay naimbitahan si John MacArthur doon sa studio ni Larry King. Kilala niyo si Larry King, kilala yun, siya, Jewish siya. At meron din pong bisita siya na isang pare, at ang sabi ng pare, my Jesus loves everybody. I love everybody. Hindi po pwede yun. You love everybody. Kung yun ang Kristo mo, sabi ni John MacArthur, then, iba ang Kristo mo. Kasi si Kristo, hindi niya nilalove ang mga antikristo. Diba?
At hindi niya minamahal ang mali. Okay? So, kinakailangan, mga kapatid, we watch ourselves. No? Baga, ingatan natin, protektahan natin ang ating sarili, ang ating church, maging vigilant tayo, at maging discerning tayo, kasi napakahalaga ang nakataya rito. Ano sabi ni upang wag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Kasi yung na-accomplish, yung matagal yung nagawa, nababaliwala yon. Ang mangyayari kasi, you're going spiritually backward. You're going to in reverse. Imbis na pasulong ka spiritually, umaatras ka. Paurong ka. Okay? Tingnan nyo ang nangyari sa Galatians. Sabi ni Pablo, nagtataka ako kung bakit kahit dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kay bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang sabi ni Pablo, ang totoo, wala namang ibang magandang balita eh. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at pagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Ito nyo, nangaral si Pablo sa Galacia, tinanggap nila, pero nung may pumasok na Antikristo, mga bulang propeta, punta na sila doon. Sabi pa, wala namang ibang mabuting balita eh. Kaya sabi kung merong ibang mangaral sa inyo ng ibang mabuting balita, kami man, sumpain, patayin. Ito niya. Sayang. Hindi nyo inintindi. Pinaniwala nyo mandaraya. At tingnan nyo, ang sabi niya dito, ang pagmamalasakit ko sa inyo, sabi niya sa Korinto, ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad niyo isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaking walang iba kundi si Kristo. Virgin, hindi inabuso, hindi pinagsamantalahan, iningatan. Tapos, lolokohin ka lang ng manliligaw mong sinungaling na hindi naman totoo. Nakita niyo yan? Ang sakit para sa mga nangangaral. Masasayang yung pinagpaguran ng mga pastor na nangangaral sa inyo na hindi nyo iniintindi ang ipinapangaral sa inyo dahil nabola kayo ng mga kasinungalingan ng mga antikristo na ito. Kaya sabi dito, ngunit nag-aalala ko baka malaso ng inyong isipan kaya kapag nag-e-entertain kayo ng mga bulang tagapagturo, lalasunin niya ang inyong mga isipan at mailalayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sinabi na ng Diyos, huwag niyong kakainin, huwag niyong iikuin. Pero sabi niya, Diablo, hindi totoo yan. Hindi sinabi ng Diyos yan. Ayaw ng Diablo na mag-aral ka. Basahin mo ang salita ng Diyos. Pasisinungalingan niya ang salita ng Diyos. Ay, hindi niya? Sinungaling yan kasi siya. Kaya, sabi ni Pablo, ni Juan dito, huwag niyo nang patuloy, huwag niyo nang batiin yan. Mga bulang tagapagturo niya kasi lalasunin niya ang inyong isipan. Sapagkat sabihin, malugod inyong tinatanggap sino mang dumating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba na itinuturo sa amin. Intindihin niyo? Kaya hindi natin pwedeng mahalin ang lahat, lalo na yung mga mandaraya at antikristo. Intindihin niyo? Kaya yung mga nagpapatuloy dyan, huwag nyo nang patuloyin sa susunod, ha? Okay, maliwanag? Sa inyo, nagmamagandang loob po, pastor eh. Hindi, ayaw ng Biblia kasi lalasunin kayo. Okay? Mga kapatid, itong mga bagay na ito ay hindi magiging popular. Maraming magagalit siya, tama? Pero tandaan po natin, mahalaga ang katotohanan. Ayaw natin na tayo madayat. Kaya sasabihin natin ang katotohanan. Okay?
Kaya si Juan, makikita natin, sabi niya dito sa verse 8, sabi niya pala, okay, siya'y talagang nagpagal sa babaeng ito, sa buhay ng babaeng ito, at nakita niya yung pananampalataya ng babaeng ito at ang kanyang mga anak, at gusto niya na makita yung bunga ng pagpapagal niya dito. Kaya ano sabi niya sa verse 8, I am afraid that if you don't start being vigilant, kung hindi ka magiging maingat about who you love, kung sino yung mamahalin mo, at sino yung patutuloy mo sa bahay mo, at i-expose mo sarili mo, that you might lose what we labored so hard to accomplish. Kaya mga kapatid, kung magpapatuloy pa rin kayo sa mga bahay ninyo, sayang yung pagpapagal ni Pastor. Pangangaral ni Pastor. Kasi ine-entertain nyo pa yung mga bulang tagapagturo, mga sinungaling. Ang mangyayari sa inyo mga kapatid, imbis na lumago kayo, patras kayo, paurong. You're going to undo what's been done in terms of your spiritual development. Imbis na lumago kayo, patras kayo. Nakakalungkot, may mga ganyan tayong kasama rito. Imbis na tayo lumago, matras dahil sa pakikinig ng ibang mga katuruan. Okay? Alam niyo na kung sino yun. So makita natin dito na si John had labor in this latest life at gusto niya, he wanted to see the fruitful of that labor. Okay? Kasi kapag ikaw ay nagtanim, gusto mo may bunga. Tama? So he wanted to see yung katotohanan sa buhay niya. Advancing her, gusto niyang masenso, hindi lang siya, pati yung kanyang mga anak, o lahat na-influence niya, mag-iwan church, so he put limit on her love. Kaya, tinuturoan ni Juan, limitahan mo na, huwag kang magpapapasok sa bahay mo. Huwag kayong basta magpapapasok sa church. Kung alam mong mangguguli yan, maninira yan, sisirahin tayo, huwag mo na entertain yan. Okay? So, anong sabi niya? He wanted her to receive a full reward. Gusto niya malubos yung reward o gantimpala, yung mitos, yun po yung reward, yung pay, the full wages of service to Christ. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, gagantimpalaan ka po. By the way, iba po yung reward sa salvation. Ang salvation natin, it is a grace, bigay, gift. Pero bukod pa doon, kapag ikaw naging masipag sa gawain ng Panginoon, naglilingkod ka, gagantimpalaan ka pa. Parang sa eskwela, gagraduate ka, biyaya ng Diyos, saka pasa ka kahit wala kang alam. Okay? Pero, ang kagandahan ng reward, yung may medal ka pa. Mawawala yung medal. Bibigyan ka na sana ng medal, kaya na nagbulakbol ka, sumama ka sa bulak-bulero, hindi ka nakabigyan tuloy ng medal. Nalasin ka. Ako nyo? Ganoon po mangyari. Dapat tatanggapin mo ng reward, nagpatangi ka sa barkada mo o sino mang maling nagtuturo sa iyo na wala ang medal mo. Gumraduate ka pa, bibigyan ka pa rin ng diploma, pero wala kang reward. Yun po ang ibig sabihin. So, the warning, makita po natin dito, is if you hindi ka loyal sa katotohanan, ang mangyari ay mababaliwala mo yung work of God in your life in some way and the work of the faithful pastors and shepherds. Mababaliwala. Imbis na lumago ka, masenso ka, lumugo ka spiritually, wala. Nanlamig ka, wala. Paatras. Hindi ka na makita sa church. Hindi ka na mapakinabangan. Hindi lang yan, sabi niya, napoperfect pa yung completely, yung eternal reward that you are on the way to receive. Meron siyang ibibigay na magandang reward para sa iyo na mawala. Again, naulitin ko, hindi to salvation ha. Ang salvation ng Panginoon, once and for all, bibigay sa inyo, kaya lang yung reward, yung pagpapagahan. Mawawala. Kaya napakahalaga po ang kabayaran ito. High price in time. Going backward spiritually and high price to pay in eternity. Forfeiting your eternal reward. Malaki po ang nakataya dito mga kapatid.
Kaya huwag niyong baliwalain yung nakikinig kayo kay dating ganito, mga kung ano-ano pinakikinggan ninyo. Mai-influensyahan kayo, imbis na lumago kayo, patras kayo. Ang nakasalalay dito yung buhay niyo spiritual. Imbis na lumago kayo, bibigyan kayo ng Panginoon ng mga reward, ng gantimpala, nawawala. Ayun po, marami pong talata sa Biblia ang patungkol sa reward. Sabi dito sa Colossians chapter 2, verse 18, sa sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa magitan ng kusang pagpapambaba at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanilang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa magitan ng kailang akala ukol sa laman. Huwag kayong madaya na mawala, manakawan kayo ng inyong mga gantimpala. Sabi pa dyan sa Colossians, at yan, ay sorry, ba't gano'n? Ang sabi ni John, ay tayo ay imbis na manakawan po tayo, ay tayo ay mag-grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior. At gusto niya na ano man ibinigay sa atin, what to give up, what God has prepared to give to you and to me from the Lord. Okay? Yan po yung naisin. Okay? Na makamit natin. Okay. Sorry. Sabi din po dito sa Colossians chapter 3 verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo na pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Okay? So maliwanag po yan na sa Biblia na kapag talaga kayong naglilingkod sa Panginoon, okay? Sinusunod niyo ang Panginoon, gagantimpalaan niya pa kayo. Okay? So, yan po makita natin na ang gusto ni Juan sa kanyang sinusulatan na ginang ito, I want you to receive the full reward of inheritance for faithfulness. Kapag ikaw'y tapat sa Panginoon, loyal ka sa Panginoon, okay? Re-reward ng kanya. Nangyari dito yung iba, tumalikod, tinabangan na, ayaw na. Okay? Kaya maliwanag po na bilang mananampalataya, hindi natin dapat mahalin ang mga manluloko sa atin. Kasi dadayain lang kayo. Magnanakaw yun. Gusto niyo bang mahalin yung magnanakaw? O ninakawan kayo, oy bukas, open house, balik kayo ha. Loko kayo. Naloko kayo at loko-loko na rin kayo. Tama? Ganun ba gusto niyo? Ito kasi mapangling lang Nagpapanggap nga siya anghel. Doon nga tayo naluloko Tama? And sabi niya, I cannot love those who are anti-Christ. Yung kumakalaban sa Diyos mo, hindi mo po pwede. Ito po ay very relevant ngayon nga sa church natin. Yung nga sabi nga sa inyo, sa Batangas, ang gusto nila love lang yan. Yan po ang outcry yan ang sinisigaw ng mga antikristo. We need to love everybody. Okay? Kinakailangan para dumami ang ating church, mahalin natin ang lahat ng tao. At kahit yung mga antikristo, mahalin nyo rin. At sasabi niya, wala kang karapatan na husgahan mo ko. Okay? You have no right to touch the anointed. Sasabihin pa nila, hindi mo ka pwede mag-criticize o mag-agree with me. Ikaw ay tinawag na mahalin mo kami. Mga kapatid, ang mga tao yun, mga antikristo yun. Okay? Ano sinabi sa Biblia? Sa Psalms 119:104, sabi, bigay mo mga utos na tamukoy karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Hindi mo pwedeng mahalin ang mga masama. Tama? Ewan ko sa inyo, tawag sa inyo kung masama na yung ginagawa ng tao sa inyo, niloloko na nga kayo, mamahalin mo pa. Hindi po pwede. Yung aking encounter nga sa inyo sa Batangas, hindi po pwede yung ginagawa niya. Tingin mo, na-influensya niya father-in-law niya. Buti lang, salamat. Yung ginang, yung kanyang asawa at ang kanyang mga anak, hindi niya nadala. Kasi nag-aaral ng salita ng Diyos. Siya ayaw niya. Ayaw niya makinig ng doktrina.
Pupunta lang siya pag may kainan. Di ba? Nakikikain, di ba? Yung love peace, tawag sa Bible, di ba? Pero kapag nangangaral na, nasa labas siya. Anong dahilan? Kasi ayaw niya tungkol sa kasalanan, ayaw niya papakinggan ng mga maling katuruan. Kaya sabi ni Pastor Ray, tinatamaan kasi siya, Pastor, kaya ayaw niya. Okay? Totoo yun. Kaya sabi dito, sa Psalms 119, kaya yung tuntunin mo, ang siya kong sinusunod. Yung panuntunan ng Panginoon. Pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot, galit ka sa mali. Kung talaga nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, tama ka, hindi ka natutuwa sa mga mali. At sabi niya, Psalms 139, verse 21, sabi niya, lubos akong nasusuklam sa sino mamumuhi sa iyo. Ang lahat na nag-aasa laban sa iyo, hindi ko gusto. Kung yung lang aso, ipinagtatanggol ang kanyang amo, ipagtatanggol ko rin ang Diyos ko. Kung sinisiraan mo ang Diyos ko, ayaw mong paniwalaan ang Diyos ko, inaatake mo ang Diyos ko, hindi ako mananahimik. Sasabihin ko ang katotohanan. Tanggapin mo man o hindi yan. Pero hindi kita mamahalin. Hindi ko i-embrace yung paniniwala mo. O isasantabi ko, sige, kalimutan na lang natin yan. Tanggapin kita. No. Makaka-impluensya ka pa nila. At yun nga po nangyari. Na na-impluensya siyang biyenan niya. So kaya, mga kapatid, tayo ay tinatawag na maging tapat sa katotohanan. Tandaan natin, we cannot love the false teacher in a Christian church. Yung pumapasok sa church. Medyo magiging tolerant pa tayo sa mga Hudyo, sa mga Muslim, mga Buddhist, Hindus, okay? Pero yung mga nagpapanggap na sa loob ng church tapos pritiwalag, yung mga nagtuturo ng mali, na sinasabing mga Christian sila, pumapasok yun. In liberation theology, G12, napakarami na pong pumapasok sa loob ng church. Diba? Mga laping-laping na nagtutumbahan. Diba? Meron pang nangangaral sa simenteryo. Imagine mo kalukuhan yan. Nangangaral sa patay. Patay na. Napakaraming ganyan. Sinasabi ng Christian sila. Ay hindi natin pwedeng makisama tayo doon. Okay? So, tandaan natin, kinakailangan nating mamuhay sa katotohanan. We love in the truth and we are loyal to the truth. At kaya, malilimitahan po yung ating minamahal. Kasi ang issue po dito is always the truth. Okay? So, mga kapatid, napakahalaga po ito sa ngayon sapagkat ang pangangaral natin sa church ngayon ay wala nang laman. Pakawalan lang si pastor. Sasabihin sa iyo, babulahin kayo. Gusto niyo yumamay, taas yung kamay niyo, taas niyo ganito, bumili kayo ng ganito. Walang laman. Yun yung sinasabi sa Biblia, clouds without rain. Tama? Yun yung pangako. Sabihin mo lang to. Pero hindi naman totoo. Ang mga theological nila, infantile, hindi na sila lumalago. Basic pa rin. Walang saysay. Walang laman. Ang daming katotohanan mula sa Biblia, hindi ipinapangaral. Mababaw. Ang gusto lang music. May meron yung nakilala ako sa Hillsong. Para kang pumunta lang sa concert. Katontuwa naman tao, talon ng talon. Nag-i-enjoy. Diba? Tandaan po natin ay ang ating Christian doctrine ay hindi natin tinitake seriously. Kaya even yung mga pupunta sa church, hindi inintindi ito. Ayaw nila. Mapapakinggan, wala. Ipinapangaral sa pulpit ang Christian doctrine. Kaya naman, pinagtatawanan ng iba ito at pinapanggihan. At yun na nga po nangyari. So, tandaan po natin na ang mga false teacher na ito ay talagang walang gawa na hindi sila interesado sa mga katotohanan na ito. At ito po ay nangyayari, nagpe-prevail sa mga church na ito.
At marami rin po na pumupunta sa church cannot explain what they believe. Tanungin sila, bakit kayo pumupunta sa church? Bakit kayo nananampalataya? Minsan, hindi nila maipaliwanag. Bakit? Kasi they swap popularity for theology. Gusto nila yung maging sikat ka. Ayaw ng pag-uusapan ng mga ganito, controversial, yung binabangga ang mga ibang maling paniniwala. Hindi ka magiging popular na. Di ba? Kaya maraming iba umalis. Pumupunta doon sa mga church. Nalulungkot ako, may kasama ako doon sa Delpa. Sabi, dito kami umating sa mga church ng mga sikat. Maraming artista. Mas gusto nila yung popularidad kaysa sa pag-aaral ng Diyos tungkol sa Diyos. Tandaan natin, without the truth as foundation, di ba, ang church is the pillar and foundation of truth, di ba? Yan ang function ng church. Kapag hindi natin ipinapangaral ng church, ang katotohanan sa church, hindi natin mapoprotektahan ito. Kasi hindi niyo ma-identify ang mali. Kaya makikita niyo ang dami. Okay? Sabi ko lang sa inyo ang aking mga karanasan dati sa dating church. Napakaraming pumasok doon. Kaya nagkakahiwalay-hiwalay sila. Kasi ine-entertain nila. At yung iba, for the sake of unity, isang tabi na natin yung kamalian. Yan po ang problema. So, ang tanda natin, papasok sila, it is infiltrated by all the false teacher who are stealing the eternal reward of true believer and sending them in a reverse direction. So, yun po ang gagawin nila. Okay? Nanakawan niya kayo ng eternal reward. At imbis na pasulong kayo, lumago kayo, paataks kayo. Kasi yun lang po ang gagawin ni Satanas eh. Hindi niya na kayo maaagaw sa Diyos eh. Ang gagawin niya lang, hindi lang kayo a-advance eh. Patras kayo. Kasi hindi niya na kayo makukuha eh. Tama? Yun lang kaya niyang gawin. Kaya, ang mga bulaang tagapagturo nito, okay, ay talagang pumapasok, nagpipil trip sila sa church, okay? At talagang ang church naman, member, ay nagiging interesado at kontento sa mga pagiging ignorante nila. At ang gusto lang nila yung mga emotional experience nila, pasayaw-sayaw, papalakpak-palakpak, kanta-kanta. Pero hindi nila alam na mali na pala yung tinuturo at masama na yung theology kailang napapakinggan. Tama? Maraming ganyan. Yun lang pang-attract nila eh. Kaya mga kapatid, ang nangyayari ngayon, ang katotohanan is lost in the name of tolerance and love. Pabayaan na lang natin siya. Baka mag-away pa eh. Love na lang. Masasaktan sila. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tabak. Ano ba tabak? Ha? Naisasaksak yan, di ba? Masakit ba? Double-edged sword ka eh. Dalawa. Nasusugatan ka, magpe-penetrate talaga sa iyo. Pero kung makikinig ka, makakabuti sa iyo. Dalawa ang bisa niya. Ang mga church ngayon, nagiging gusto nila, relevant na nga, ito uso. Kaya yung Hillsong, sabi nga, nung pumunta raw siya sa Amerika, sabi ni Brian Houston, ito pala dapat, masigla, ganito. Kaya, yun, pinauso niya yung sigla. Hayawan. Marami nga pumunta. Yun ang gusto nila, maging relevant, pero ang church naman, absolutely irrelevant. Nana, katotohanan. Ang church ay dapat nangangaral ng katotohanan. Ang nangyari, kasiyahan na lang. Naging party na lang. Kaya nawawala po yung conviction. Nawawala na yung courage, yung katapangan. At nawawala na yung kredibilidad o katotohanan na isasang tabi na po. Kaya ano sabi po ni O.S. Guinness sa kanyang libro, yung daw mga tinatawag na so-called believer ay nagiging kissing Judases. Judas, di ba? Pakis-kiss pa.
babatiin pa ang Panginoon. Pero sa totoo lang, ipagkakalo naman yan. Okay. Maraming mga ganyan. Mga nagpapanggap. Kunyari, mga believer, pero mga Judas pala, nakasama sa loob ng church. Okay. Mga kapatid, itong panawagan sa atin ni Juan, so we have to be loyal to the truth. Kung hindi man sila tapat, tayo yung maging tapat sa katotohanan na itinuro sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, ang katotohanan ay nag-move ahead, talagang sumusulong ito sa kamay ng mga tao na passionately nagalit sa kamalian. Hanggang ganun din tayo. Huwag tayong magpaloko sa mga mali, sa mga mulang tagapagturo. Bakos kamuhian natin ito at ipangaral natin. Nandun yung ating conviction, nandun yung ating katapangan at katotohanan. Purihin po ang Panginoon sapagkat yan po yung aking naging karanasan sa mga ako'y kabataan pa lamang. Bago lang ako. May mga taong ma-impluensya noon sa dating church namin. Pero ako po yung may conviction. May tapang ako. Nilabanan po namin yan. At hindi namin tinanggap ang tinatawag na liberation theology. Nalulungkot ako, yung mga nangunguna sa amin, hinayaan lang papasukin yun. Pero purihin po ang Panginoon dahil sa ating conviction, sa ating katapangan at katotohanan. Hindi po natin isasantabi. Kahit na po hindi tayo maging popular, okay lang po yan. Ang mahalaga, yung tamang doktrina, tamang katotohanan, at maging tapat po tayo. Kahit yun na lang. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Kapagkat naglipa na nga po ang napakaraming mga bulang tagapagturo at mga mandaraya. Kaya we thank you, Lord, for your Holy Spirit na nagbigay ng katotohanan sa mga apostol. At ang mga apostol po naman ay ginabayan mo para magsulat ng mga katotohanan na aming mababasa sa ngayon. Purihin ka, O Diyos, sapagkat sa iyong biyaya at habag sa amin, binigyan mo kami ng kapayapaan na hindi kami matatakot at hindi kami mapapanlinlang dahil na-expose po namin ang mga katotohanan tungkol sa mga bulaang tagapagturo nito. Yung mali nilang paniniwala tungkol sa aming Panginoong Hesukristo. And Lord, we thank you so much na sa iyong kapangyarihan at iyong kalooban ay mahipahayag namin ang mga bagay na ito upang huwag nang lumaganap ang mga pandaraya na mismo ay pumapasok sa loob ng church. And we thank you, Lord, for your Holy Spirit. We thank you sa mga member namin na sana'y makinig talaga sila na hindi kagaya ng giyang na ito na sinusulatan ni Juan na huwag mawalan yung aming pagpapagal at huwag mawala, Panginoon, yung reward na gusto mong ibigay sa aming mga kapatid na narito. Na maging maingat po kami sa aming patutuloyin sa aming mga tahanan at mga mapapakinggan. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ito natin ang Panginoon.